Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 81. Mukhang iyon na. Matapos suriin ni Zina ang lahat, tumango si Ben. Ito. Hindi mahalaga. Bagamat parang inlo ng konti ang bayaw, siya pa rin. Alam kung paano iligtas ang kanyang dignidad. Isinara niya ang pinto, walang nakakita kaya. Walang dapat ikahiya. Anyways, it's a good thing that are. Hindi kailangang give-in ng bahay. Oo, ito ay isang magandang bagay na ginagawa nito. Hindi kailangang i-demolish. 2 buwan mula ngayon, kapag nakuha ng iyong kapatid na babae. Ang sweldo niya, bumili tayo ng bahay. Ngumiti si Fiona at tumango. Pagkatapos niyang mag-isip, tungkol dito, sabi niya, nga pala, magtratrabaho ang ate mo bukas. Tayo na. Bumili ka ng pagkain at mamili. Gusto kong bumili ng mas mahusay. Damit. Oo nanay, may pera ka na. Wala ka pa bang 8,000 mula sa perang ibinigay sa iyo ni Fane? Kailangan mong bumili ng ilan? Magandang damit. Pagod na pagod ka nitong ilang taon. Dapat bumili ka. Isang bagay na mabuti at pakitunguhan ang iyong sarili ng mabuti. Masayang mungkahi ni Ben. Hindi nagtagal, lumabas sina Fiona, Ben, Andrew, at Zina sa isang shopping trip sa courtyard. Kasama ni Selena si Kylie, na naglalaro hindi kalayuan. Kanya. Maya-maya ay lumabas na si Fane mula sa shower at nagpalit na. Sa isang set ng mga sariwang damit. Bagamat medyo luma na ang mga damit, ito. Nakakapanibago pa rin ang pakiramdam. Hobby, anong pinag-usapan niyo ni Mr. Howard? Sa loob. Lumuhad ka ba at nagmakaawa? Natahimik si Selena kanina. Tanong ni Fane. Napahiya ang mukha, ngumiti ng mapait at saka sinabing, Honey. Sa tingin mo ganyan akong tao? Napag-usapan lang namin ang ilang bagay sa battlefield, nagsisisi siya na hindi kami nagkita kanina. Nagkataon na meron tayo. Isang magkakaibigan sa kampo, kaya binigyan niya ako ng mukha at tinulungan kami. Alam mo, isang makapangyarihang karakter tulad ng Marshall. Pambihira ka talaga. Siya. Halatang naniwala sa mga salita ni Fane at tuwang-tuwang sinabi. Siyempre, Mr. Magaling si Howard. Isa siyang Marshall at hinahangaan ko siya. Bahagyang ngumiti si Fane at saka sinabi, wala akong ideya na siya ay isang Marshall at napakalakas. No wonder. Napakawalang awa ni Ken nang dumating siya ngayon lang. Gayunpaman, wala siya choice kundi umalis nang hilingin sa kanya ng Marshall. Tumawa ng mahina si Selena. Ang kanyang pagtawa ay puno ng buhay na parang simoy ng tagsibol. Si Fane ay halos natulala sa kanyang kahinahunan at kagandahan. Honey, ang ganda ng ngiti mo. Tamang-tama kung papayagan mo akong halikan ka. Napatingin si Fane sa kagandahan. Sa harap niya, hindi niya napigil ang sabihin, hindi nakakapagtaka na ang daming mayayamang lalaki. Parang asawa ko. You being the number 1 beauty in Middle Province is really hindi isang labis na pahayag. Dapat may nagawa akong mabuti sa dati kong buhay. Para maging asawa kita. Nakaramdam ng hiya si Selena at the same time inisip si Fane. Ay talagang matamis pagkatapos marinig ang kanyang magiliw na mga salita. Minsan iniisip ko. Medyo pipi ka, kaya hindi ko inaasahan na magsasabi ka ng ganyang katamas na salita. Selena. Sumulyap kay Fane at itinikom ang kanyang sexing mapupulang labi. Masamang balita. Young Master. Darating si Hugo kasama ang isang grupo ng mga tao. Napabuntong hininga siya nang matapos siya nagsasalita. Isang grupo ng mga tao ang nasa pintuan at marami sa kanila ang nandoon. May dalang pakwan kutsilyo sa kanilang mga kamay. Kabanata 82. Ang taong iyon ay nagdala ng higit sa 100 tao. Ang pakwan. Ang mga kutsilyo sa kanilang mga kamay ay mukhang nakasisilaw. Natakot si Selena nang makita niya iyon. Maraming tao ang lumalapit na may dalang armas. Tumingin siya sa gilid niya, si Kylie. Doon. She lunged forward. Hinayla si Kylie sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Hobby, anong gagawin natin? Napakaraming tao. Parang sila ay nandito para sa walang pakinabang. Takot na takot si Selena habang mas mahigpit ang yakap niya kay Kylie. Mommy, huwag kang matakot, matatalo ni Daddy ang mga masasamang tao. Kahanga-hanga si Daddy. Wika ni Kylie sa parang bata. Sa edad na 4, matino na siya. Nagumawa ng inisyatiba upang aliwin si Selena. Oo, siguradong malulutas ng tatay mo. Ito. Inalo ni Selena si Kylie pero mas lalong lumalim ang pagsimangot niya. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang makakahawak sa iyo.
Walang pakialam nang umiti si Fane at sinabing, paano ako? Mabuhay sa mga larangan ng digmaan sa nakalipas na 5 taon kung hindi. Haha. Miss Taylor, nagkita ulit tayo. Pinangunahan ng Young Master Hugo ang kanyang mga tao patungo. Fane at huminto 5 metro ang layo sa kanya. Tumawa siya at saka sinabing, he looked at Selena playfully, napakagandang babae mo talaga, tignan mo. Mas kaakit-akit pagkatapos ng shower. Huminto siya saglit kanina. Pagpapatuloy, napakaganda. Nag-freshen up ka na at naghihintay. Ako, makakatipid ito sa akin ng ilang problema para sa ibang pagkakataon. Isang walang kwentang karakter mula sa A. Ang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya ay talagang may lakas ng loob na magdulot ng gulo dito. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng araw, at may dalang armas. Haha, wala ka talaga. Paggalang sa batas, malamig nang umiti si Fane at tumingin sa kabilang party. Haha, batas. Tumawa si Young Master Hugo at pagkatapos ay sinabi, ako ay mayaman at makapangyarihan. Yan ang batas. Binata, mababa ang tingin mo sa second class. Aristokratikong pamilya, alam mo ba kung gaano tayo kalakas? Napatingin si Fane. Ang taong mapanlate, ganyan ka ba talaga kalakas? Kung ikaw talaga malakas, bakit hindi ka nagdala ng ilang disenteng bodyguard? Kailangan mo ba gumastos ng pera para kumuha ng mga gangster na ito? Don't tell me ang mga palpak na asterisks na ito. Mga bodyguard na espesyal na sinanay ng pamilya mo. Ang mga sulok ng Neil Hugos. Napaawang ang bibig at dumilim ang mukha. Ang mga taong ito ay talagang hindi galing. Ang pamilya Hugo. Ang mahigpit na pagpapalaki ng pamilya Hugo, sila. Nag-aalala na si Neil ay magdudulot ng gulo sa labas na magdulot ng pinsala sa reputasyon ng pamilya Hugo. Sa makatuwid, hindi niya basta-basta kunin ang pamilya. Mga bodyguard na kasama niya. Kung wala ang utos ng kanyang ama, gagawin ng mga bodyguard. Huwag sumunod sa kanya. Karaniwan, walang pakialam ang pamilya sa kung paano siya magmaneho ng sports. Sasakyan at mga pinaglaruan na babae. Akala nila ay tiyak na magmamature siya sa kinabukasan. Hanggat hindi sila nag-aayos ng mga bodyguard para sa kanya, at siya ay hindi magdulot ng gulo sa labas ng bahay. Gayunpaman, ito ay wala kay Neil, dahil may pera si Neil. Basta may binigay siyang pera sa mga gangster na ito, sila natural na makakatulong sa kanya. Sa mas mababa sa 100,000 bucks, mayroon siya. Matagumpay na nakakalap ng 100 tao na handang maghayganti. Fane. Haha, binata, baliw ka talaga. Hindi namin kailangan ang Hugo. Mga bodyguard ng pamilya para lang harapin ka. Napaawang ng kaunti ang bibig ni Neil. Beses pagkatapos ay tinitigan si Fane ng may galit. Ang 100 sa kanila ay hindi sapat upang makitungo. Kasama mo. Oo, binata. Wala ka sa isip mo. Kung ganoon ang kaso, kami hindi magpipigil. Kabanata 83. Matapos makita ang mapanlate na ekspresyon ni Fane, isa sa mga pinuno ng mga gangster. Medyo naiinis. Nang matapos siyang magsalita, mahigit 100 tao. Humakbang pasulong at pinalibutan si Fane. Hobby? Pwede? Kaya mo ba to? May mga kutsilyo sila sa kanilang mga kamay. Sa sobrang takot ni Selena ay kinuha niya ang isang ilang hakbang paatros, at hindi niya maiwasang takpan ang mga mata ni Kylie sa kanya. Kamay. Gayunpaman, iniunat ni Kylie ang kanyang kamay upang itulak ang kamay ni Selena palayo. Halika, Daddy. Gusto kong panoorin kung paano mo tinalo ang mga masasamang tao. Haha. Mahal, huwag kang mag-alala. Bilang lalaki, hindi ko masasabing hindi ko kaya. Lumingon si Fane. Tumingin kay Selena at nakangiting sinabi sa kanya. Namula si Selena sa pag-aakalang kaya niya. Gumagawa pa rin ng biro sa sandaling ito. Young Master Hugo, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin siyang patayin o ano? Nakangiting tanong nung guy na nanguna sa gang. Patayin siya. Natigilan si Young Master Hugo. Hindi ba? Napakadali para sa kanya kung papatayin mo lang siya. Hindi katakataka na ang binata na ito. Malakas, siya ang lalaking sumapi sa hukbo at asawa rin ni Selena. May ngiti sa mukha niya habang nagsasalita. So, asawa ka ni Selena. Kung ganoon ang kaso, ito ay magiging masaya. Ay bash mo lang siya sapat na para mahulog siya. Ngunit huwag mo siyang patayin. Mamaya, gusto kong tingnan niya kung paano ko nilalaro ang asawa niya. Sok. Young Master Hugo, ang lakas ng loob mong sabihin ang mga ganyang salita. Ngayon, magtuturo ako. Isa kang leksyon sa ngalan ng iyong ama. Kung wala ang anak ko, gagawin ko. Patayin na kayong mga hamak ngayon. Dahil narito ang aking anak na babae, hindi ko gusto ang mga bagay masyadong duguan.
Hayaan mong ituro ko sa iyo ang lahat ng ilang mga aralin. Pagkasabi ni Faye nito, makikita sa kanyang mga mata ang matinding pagpatay na layunin. Gayunpaman, kapag naisip niya tungkol sa kung gaano kahirap para kay Kylie na makita siyang pumatay ng napakaraming tao at magkakaroon ng dugo sa lahat ng dako, maaari lamang niyang iwaksi ang ideya ng pagsisimula. Isang killing spree. Sarili niyang tahanan ito at ayaw niyang mapuno ang kabuuan nito. Bakuran na may dugo. Isa pa, mahihirapan siyang itago ang kanya. Pagkakakilanlan kung talagang pinatay niya si Young Master Hugo at pinalala ang mga bagay. Siya ay ayaw nang mamuhay bilang nakatataas, Supreme Warrior, ngayon. Siya lang gustong bantayan sa tabi ng kanyang pinakamamahal na babae. Sok-sok? Meron ba kayo narinig ito? Ang binatang ito ay bumalik bilang isang veterano at sa tingin niya ay siya ang bayani ng mundo. Sa tingin mo ba napakalakas mo kaya mong labanan si A? Daang tao, at ikaw ay isang maalamat at walang katulad na makapangyarihan. General, narinig ito ni Young Master Hugo at inisip ang buong sitwasyon. Parang isang malaking biro. Kinawi niya ang kanyang kamay at nagutos, ano kayong lahat? Naghihintay pa rin. F*6 sa kanya. Siya ay walang kamay. Hindi ako naniniwala na ganoon karami. Hindi mo siya mabibigyan ng ilang hiwa. Makinig ka sa akin ng mabuti, huwag mong atakihin ang nakamamatay na mga bahagi. Bugbugin mo lang siya hanggang sa mahulog siya, huwag mo siyang patayin. Kami ay mga profesional. Sigaw ng lalaking namumuno sa team. Sisingilan. Biglang naghiyawan ang mga tagasunod. At iwinagayway ang matingkad na pakwa na kutsilyo sa kanilang mga kamay at sumugod papunta. Fane. Isang bangkos ng dumi. Kabanata 84. Ngumisi si Fane habang nakatingin sa mga taong sumusugod sa kanya. Bagamat sila mukhang nakakatakot na tinina ang buhok at mga tato, sila ay may payat na torso. Pwede si Fane sabihin sa isang sulyap na ang mga taong ito ay mahina at hindi regular na nagsasanay. Nagkunwari lang silang may hawak na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang mga taong ito ay mamamatay ng mas mabilis kaysa sinuman kung sila ay ilalagay sa larangan ng digmaan. Mag-ingat ka, Hobby, sigaw ni Selena mula sa likuran. Labis siyang nabalisa nang makita niya iyon. Maraming tao ang sumugod kay Fane. Haha, Selena, kung papayag kang makipaglaro sa akin ngayon, hihilingin ko sa kanila na maging mas madali sa iyong lalaki. Ang mga taong ito ay walang ang kontrol sa kanilang sarili at ang mga sandata ay hindi nagpapakita ng awa. Kung namatay ang iyong asawa, mabubuhay ka lang bilang isang balo. Sa oras na iyon, maaari mo ring pakasalan ako, o ikaw. Pwedeng maging secret affair ko. Napatingin si Neil kay Selena. Wala siyang magawa kundi lunukin ang kanyang laway, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at pag-asa. Kapag siya pinuntahan ng mga gangster na ito, nagtanong din siya tungkol sa sitwasyon ni Selena. Sa pagtatanong, alam niyang hindi tinatanggap ang asawa ni Selena sa pamilya Taylor. Kung iyon ang kaso, ang pagpatay kay Fane ay walang pinagkaiba. Pagpatay sa isang tagalabas, walang pakialam ang pamilya Taylor. Sa kabilang banda, kamay, si Selena ay itinaboy ng pamilya Taylor sa loob ng 5 taon, sila hindi mag-iimbestiga hanggat hindi papatay si Selena. Kung gusto talaga nila panagutin siya, madali itong maaayos sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Kabayaran. Sapat na ang ginawa niya para malaman niya ang pamamaraang ito. Nagtrabaho lalo na sa mga anak na babae ng mahihirap na pamilya na walang pera at kapangyarihan. Ang mga pamilya ay higit na masaya na tanggapin ang pera niya. Binayaran, pabayaan mag-imbestiga sa bagay. Higit pa rito, batay sa katayuan ng ang pamilyang Hugo, ang pamilyang Taylor ay hindi mangangahas na panagutin siya. Sa mga pangarap mo, tinitigan siya ng masama ni Selena. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaan dedingisan ng ganyang bastos ang katawan niya. Nakaramdam si Selena ng tingin ng lalaking ito. Naiinis. Ang mayamang bastard na ito ay hindi kagalang-galang na pinaglaruan ng napakarami mga babae. Haha, malalaman natin mamaya kung nananaginip ba ako o hindi. Neil tumawa ng malakas. Bago pa man siya matapos magsalita ay sumilay ang ngiti sa labi niya. Nagyelo. Ang mga taong pinamunuan niya dito ay sumugod ngunit hindi nagawa. Hinawakan pa ang buhok ni Fane. Napatras sila at bumagsak ng husto sa lupa habang humahagulgol sila sa sakit. Array! Oh my God! Yung mga lalaki noon. Sinipa ni Fane na parang mga football. Gamulong sila ng ilang metro ang layo at sa loob. Segundo, walang naiwan sa harap ni Fane. Goodness gracious, sino ito? Lalaki. Bakit ang galing niya? Isang lalaking may dilaw na buhok ang nagawang bumangon.
Nanginginig ang boses niya at hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Bata. Master Hugo, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi natin ito kakayanin. Ikaw, kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Sinipa rin ang pinuno at sumasakit ang dibdib niya. Napaisip siya kung may bali ba siyang buto. Siya grated ang kanyang mga ngipin at kumaway bago tumakas kasama ang kanyang mga tao. Kayong mga lalaki ay walang silbi. Napatingin si Neil sa mga nagtakbuhan at nagsimulang magmura. Hehe, aalis din ako. Tumingin siya kay Fane at napansin niya si Fane. Nakatingin sa kanya nang nakangiti. Napabuntong hininga siya, tumalikod, at naghanda. Tumakas. Bang! Gayunpaman, sumugod si Fane at hinaranggan ang daan ni Neil. Haha, young Master Hugo. Hindi ba mawawala ang lahat ng dignidad ko kung hahayaan kitang umalis? Ganito. Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo. Kabanata 85. Ano pa bang gusto mo, kuya? Isa ako sa mga Hugo, sabi ni Neil sa kanya. Ngipin, handang ihayag muli ang kanyang pagkakakilanlan. Sampal. Binaling ni Fane ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Neil. Isang malaking palm print ang pumula sa mukha ni Neil. Alam ko ang iyong pagkakakilanlan sa simula. Hindi mo na kailangang magpakilala. Malamig na ngumiti si Fane at sinabing, sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang sampelan ako. Sampal. Ikaw, sampal. Matapos ang tatlong magkasunod na sampal, napatulala si Neil. Nakakakita ng mga bituin at halos mawala ng malay. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako maglakas loob. Gawin mo na. Natakot si Neil na mabugbog. Lumuhad siya at kinatok ang kanya. Matigas ang tuhod sa lupa. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng awa. Ang ulo mo. Wala ako sa lugar na kinaroroonan niya ngayon kung hindi dahil sa anak ko, siya. Hindi kailangang masaksihan ang madugong eksenang iyon. Ngumiti si Fane nang walang pakialam. Siya. Hindi gumamit ng maraming lakas. Kung seryoso siya sa mga sampal niya, ulo ni Neil. Lipad na sana ng isang sampal lang. Kuya, ang sama ko. Akin ka. Kapatid, nagsisi ako. Pakawalan mo na ako. Si Neil ay labis na natakot at halos basa ang pantalon niya. Si Fane ay isang malakas na kalaban. May pera ako. Makakabawi sa iyo, upang mabuhay, kinuha ni Neil ang kanyang cellphone. Ako. Maglilipat ng 1,000,000 sa iyo, mangyaring bitawan mo ako. Bibigyan kita ng 10 segundo. Upang mawala sa lalong madaling panahon. At, huwag mo akong tawaging kapatid. Wala akong ganyang kalokohang kapatid. Malamig na tanong ni Fane. Maya-maya pa, tumakbo pabalik si Neil. Papunta sa kanyang sports car at mabilis na umalis. Ang dami niyang sports cars. Nabangga niya ang isang Ferrari kaninang umaga at ngayon ay nagmamaneho siya ng isang Porsche. Fane. Ngumiti ng mapait bago tumalikod para harapin si Selena at sinabing, si Selena noon. Natulala noon. Iyon ang pangalawang young master ng pamilya Hugo. Fane. Sinampal siya ng 3 beses. Masyadong dominante iyon. Mukhang hindi si Fane. Mas matagal pa ang food delivery man sa paningin niya, para siyang Diyos na iba. Huwag maglakas loob na lumabag. Magaling. Napakalakas ni Daddy, pinalayas niya ang mga masasamang tao. Ang inosente at walang muwang na si Kylie ay pumalakpak sa kanyang kamay sa pinanibik sa mga mata. Puno ng paghanga. Natigilan saglit si Selena bago siya niyugyog. Ulo. Naglakad siya palapit kay Fane na medyo nalilito. Hobby, ikaw. Sobrang lakas talaga. May dalang kutsilyo ang mga gangster na iyon. Wala akong ideya na maaari mong ayusin ito ng napakabilis. Pambihira kang malakas at mabilis. Haha. Hanggal. Nakaligtas ako sa napakaraming laban at sa madugong dagat ng mga bangkay. Paano? Maaari ba akong aibuli ng mga hindi sanay at walang kwentang gangster na iyon? Tumawa si Fane. Marahan at mapaglarong, tinapik niya ang pinong ilong ni Selena. Paprotektahan kita at Kylie simula ngayon. Ang mga salita ni Fane ay nakaantig sa kanyang puso, kaya nga. Namula siya. Kabanata 86. Nako, huwag mong sabihin kay mama at sa iba pa ang nangyari kanina. Sila. Hindi dapat mag-alala tungkol dito. Sabi ni Fane kay Selena pagkabigay nito ng A. Naisip. Tumanggo si Selena. Oo, sa pagkakataong ito, nasaktan namin ang pamilya Hugo. Young Master, baka pagalitan ka na naman ng nanay ko kapag nalaman niya. Siya. Pagkatapos ay tumingin kay Kylie na nasa kanyang mga bisig at sinabing, Kylie, huwag mong sabihin sa dalawa. Ang iyong lola tungkol sa kung paano pinalo ng iyong ama ang mga masasamang tao ngayon lamang. Okay. Masunurin namang tumanggo si Kylie. Noon ay nang si Joan at ang kanyang kasambahay.
Si Fiona, ay bumalik mula sa paglalakad sa parke. Kylie, tingnan mo. Tingnan mo. Kung ano ang nakuha ko sa iyo. Masayang iniharap ni Joanne kay Kylie ang isang sugar-coated na hawthorn na prutas. Patpat. Wow! Ito ay mga minatamis na hawthorn. Tuwang-tuwa si Kylie nang makita ang minatamis. Mga hawthorn. Tumakbo siya palapit kay Joanne habang inihiga siya ni Selena sa lupa. Nga pala, may pasok ka bukas. Ayaw mo bang bumili ng mas mahusay? Damit. Napatingin si Selena kay Fane. Hindi na kailangan yan. Aking kasalukuyang. Maganda ang damit. Walang punit, medyo luma lang. Fane. Ngumiti. Hindi niya masyadong pinansin ang mga damit at pagkain. Ang gusto niya. Ang karamihan ay gawin ay para makabawi sa utang niya sa kanyang ina at Selena. Bagaman, kung minsan, tinatimad siyang makitungo kay Fiona dahil nagpagamot ito. Snobbish niya, gagantihan pa rin niya ang gulo na ginawa niya sa kanila. Sa nakalipas na 5 taon. Kinagabihan, masayang naghapunan ang pamilya. Bago magpahinga, kinaumagahan, maagang bumangon si Fane at ibinigay si Andrew. Pangalawang paggamot, pagkatapos ay pinapunta niya si Selena upang magtrabaho kasama ang kanyang electric scooter. Ang hindi inaasahan ni Fane, sinakay siya nina Fiona, Ben, at Zina sa isang taxi. Hindi nagtagal ay umalis na siya sakay ng electric scooter. Unang sumakay si Fane kay Drake. Ang punong tanggapan ng grupo na kabilang sa pamilya Drake, ay pinapanood si Selena. Pumasok sa kumpanya bago sumakay sa kanyang scooter papunta sa mansion ng pamilya Drake. Si Fiona, Ben at Zina naman ay nakaupo sa isang kafe sa tapat ng mansyon. Upang obserbahan. Ma, kailangan ba ito? Sayang talaga ang oras na pumunta dito. Just to see kung pwede ba talagang maging bodyguard si Bayaw dito. Bakit hindi natin kaya? Tanungin mo na lang siya kapag nakauwi na siya. Naiinip na tanong ni Ben. Bayaw. Parang natural sa bibig mo, binayaran ka ba niya para sabihin iyon? Fiona. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Ben. Huwag mong kakalimutan. Ang taong ito. Na naging sanhi ng aming pamilya upang maging kung ano ito ngayon. Kung hindi, hindi namin gagawin. May problema sa pagkuha ng pagkain sa mesa sa nakalipas na 5 taon. Kung hindi, para sa kanya, magiging mahusay ang kapatid mo sa pamilya Taylor. Gusto mo, tiyak na hindi minamaliit kapag lumabas ka, mapait na ngumiti si Ben. I hate him, but I can see that he genuinely cares for Selena. Tsaka, siya, sabi din niya na bibili siya ng sasakyan para sa akin pagkatapos niyang makuha ang sweldo niya, kaya kung pumili. Kahit anong sasakyan ang gusto ko basta within 1 million ang presyo. Ikaw, naniwala talaga siya, at patuloy mo siyang tatawaging bayaw. Para dun. Kabanata 87. Pinandilatan ni Fiona si Ben at nagpatuloy, hindi ka ba natatakot na miss Tanya? Niloko siya. Natatakot ako dyan kaya pumunta ako dito para makita ang sarili ko. Paano kung siya? Babalik at nagsisinungaling sa atin. Ben, sa tingin ko ay matino ang sinabi ni Mama. Ano ang dapat nating gawin kung siya ay tinanggihan ng employer at hindi pumunta sa trabaho, ngunit umuwi at nagsinungaling sa atin? Kaya ang pinaka-assured na paraan ay darating. Bumalik at tingnan kung maaari na siyang magsimulang magtrabaho. Sa gilid nila, tumango din si Zina at napatingin silang tatlo sa gate. Sumakay si Fane sa kanyang electric scooter at papasok na sa mansion. Gayunpaman, may ilang mga bodyguard na nagbabantay. Pinigilan siya ng pinto. Bata, anong ginagawa mo? Mukhang ito ba? Isang lugar kung saan maaaring pumasok ang isang electric scooter. Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ang mansion ng pamilya Drake. Ito ba ay isang lugar na may isang taong may electric? Pwede bang pumasok ang scooter? Ang isa sa kanila ay tumingin kay Fane at sinabing masama. Fane! Itinigil ang sasakyan niya sa gilid at bumaba ng sasakyan kung hindi kaya ng scooter ko. Ihahatid sa loob, saan ko ito ipaparada? Haha, binata, nakakatawa ka. Tawa ng tawa yung isa. Ang mansion ng pamilya Drake ay napaka malaki at mayroon ding specific parking space. Kahit kami, bilang mga bodyguard, meron mga parking space para ay parada ang ating mga sasakyan. Gayunpaman, walang maliliit na sasakyan na nakaparada. Doon, hindi banggitin ang mga electric scooter. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, kami bilang ang mga bodyguard ay may taunang sweldo na 200 o 300,000. Madali tayo. Bumili ng kotse na nagkakahalaga ng ilang daang libo na sasakay ng de-kuryente. Scooter. Ngumiti ang naunang lalaki at sinabing, ay oo nga pala, anong balak mo? Gawin dito. Naliligaw ka ba? Nako, bagong bodyguard ako dito. Tinanggap ni Miss Tanya. Ako,
Ngumiti si Fane, inilabas ang kanyang sigarilyo bago iabot sa iba. Magalang. Hindi napigilan ng isa sa kanila ang kanyang mga salita, "Binata, ikaw ba? Nagsisinungaling sa atin. Bakit ka hihitit ng murang sigarilyong ito kung ikaw ang bodyguard na kinuha lang ni Miss Tanya? Haha, hindi ka ba nahihiya kapag umiinom ka ng white sand na sigarilyo na nagkakahalaga lang ng 10 box?" Napangiti si Fane. Mapait. Diretso niya itong inilagay sa kanyang bibig dahil ayaw nila. Sinindihan niya ito. Tumayo at bumantong hininga, "Sa aking palagay, ito ay isang magandang sigarilyo hanggat gusto ko. Ito, sanay na ako sa sigarilyong ito at minamaliit ko ang ibang mamahaling sigarilyo." Haha, kawili-wili. Biglang tumawa ang lalaki, "Saka dapat bang sabihin mo na sanay kang sumakay ng electric scooter, kaya minamaliit mo ang mga BMW at Audis? Wala akong masyadong pakialam sa inyo. Hindi ako darating at maging ang bodyguard ng pamilya Drake kung hindi dahil sa mukha ni Miss Tanya, kasama ang katotohanan na tinulungan niya ang aking asawa at nagkaroon kami ng libreng oras." Nang matapos si Fane nagsasalita, gusto niyang maglakad papasok. "Pumunta ka dito para maging bodyguard. Base sa mukha ni Miss Tanya. Nagbibiro ka ba?" Tumayo ang isa sa mga lalaki sa harapan ni Fane at tinulak siya, "Not anyone can be the Drake family's bodyguard. Ang pinakamababang sweldo ay 20,000 at ang pinakamataas ay maaaring umabot sa ilan. 100,000. Mayroon ding mga commander na milyon-milyon ang sweldo at maglakas loob ka bang sabihin na hinahamak mo ang trabahong ito? Sinong niloloko mo? Sabihin mo sa amin ng tapat tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagpasok." Oo, oo, oo. Bawal kang pumasok dahil hindi ka nakabihis ng formal. Malamig na sabi ng ibang bodyguard, "You don't look like someone, miss." Si Tanya ay magtatrabaho. Bukod, nagre-recruit kami ng mga bodyguard sa pamamagitan ng pagkuha ng grupo ng mga tao at piliin sila sa pamamagitan ng martial act competitions. Kami ay normal. Kumalap ng 8 o 10 tao sa isang pagkakataon. Kailan pa nagkaroon ng taong kusang dumating? Tama iyan. Sa tingin ko siya ay isang conman. Siguro. Gusto niyang pumasok at magnakaw ng isang bagay. Isang matangkad na lalaki ang malamig na ngumuso. "Ako. Bodyguard talaga ako, pero mas mataas ang presyo ko sa inyong lahat sa 20 million. Bawat buwan." Kabanata 88. Halos himatayan ang mga bodyguard nang marinig ang sinabi ni Fane. Ito. Ipinagyayabang talaga ng lalaki na 20 milyon ang kanyang buwanang sweldo. Haha. Mayayabang ka talaga. Kahit ang commander natin dito ay walang ganoong kataas sweldo. Ang matangkad na lalaki ay nagwagayway ng kanyang kamay at agresibong sinabi pagkatapos niyang tumawa. "Bata, umalis ka na rito. Wala akong masyadong pasensya na makinig sa iyo." Nagyayabang. Haha, oo. Nakakatawa talaga ang binatang ito. Ay 20 milyon sa isang buwan. Posible. Nasa 2 milyon lang ang sweldo ng commander at siya. Talagang sinabi na ang kanyang sweldo ay 20 milyon. Nagsimula na rin ang ibang bodyguards. Tumawa ng malakas. "Nandito ako para kay Miss Tanya. Ito ang unang araw ko dito at ayaw kong gumawa ng gulo." Si Fane ay tamad na magpapansin. Nilagpasan niya ang mga ito at ipagpapatuloy na sana ang kanyang pagpasok sa loob. "Ikaw ba? Naghahanap ng kamatayan?" Nawalan na ng pasensya ang isa sa mga bodyguard. Siya. Pinisil ang kanyang malaking kamao na parang sandbag at diretsyong sinuntok sa mukha ni Fane. Ang bilis ay napakabilis at sinabayan pa ng tunog ng hagong bugzo ng hangin. Boom! Dahil nakagawa na ang kalaban ng A. Gumalaw, hindi nagpapigil si Fane at pinasabog ng ilang paatras ang kalaban. Hakbang na may suntok. Bakit sila nagsimulang mag-away? Sa loob ng tea house. Huminga ng malalim si Fiona habang nakatingin sa entrance. Diyos ko! Nagsimula na talaga silang mag-away. Mukhang ayaw nilang payagan si Fane. Pumasok ngunit kinagat niya ang bala at gustong pumasok. Nakahinga ng maluwag si Ben. At talagang nabigla. Tapos na. Parang si Miss Tanya ay naglaro kay Fane at ang sinabi niya noong isang araw ay pinagtatawanan lamang. Siya. Grabe talaga si Fane. Hayaan mo na lang kung hindi siya papasukin, pero siya. Gusto pa rin niyang pumasok. Hindi ba natin sasaktan ang pamilya Drake kung siya? Nasaktan ang bodyguard ng pamilya Drake. Natakot din si Zina sa mukha niya. Namutla. Lalong natakot si Fiona nang marinig niya ito. Ito ay pa rin. Bahagyang mas mabuti nang sinaktan ni Fane si Young Master Clark. Pagkatapos ng lahat, siya ay hindi natatakot kahit na ang pamilya Clark ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya.
Dahil kailangan nilang isaalang-alang ang karangalan ng pamilya Taylor. Bukod sa si Young Master Clark ay hindi isang bastos na tao na ganap. Hindi makatwiran at mahal niya ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, ito ay talagang matatapos. Kung sinaktan ni Fane ang pamilya Drake. Pagkatapos ng lahat, si James Drake ang pinakamayaman. Tao sa gitnang lalawigan. Ang buong pamilya Drake ay mas malakas kaysa anumang tinatawag na first-class aristokratikong pamilya at tila ganoon pa rin. Malayang lumalawak. Walang makakapagligtas kay Fane kung nasaktan niya ang Drake. Pamilya at baka masaktan pa sila at ang pamilya Taylor. Ang basurang ito. Nagagalit talaga ako. Alam niya lang kung paano gumawa ng mga bagay nang walang ingat. Fiona gritted her teeth with anger. Sinampal niya dati si Ivan, tapos sinampal niya ilang beses si Young Master Clark. Ngayon, naglakas loob pa siyang suyuan si Drake. Mga bodyguard ng pamilya. 2 o 3 araw pa lang siya nakabalik, pero ilang beses na siyang lumaban. Ang walang ingat na tao. Oo. Iniisip pa ba ng lalaking ito na nasa battlefield siya at kaya niya walang prinsipyo? Ang mga taong ito ay hindi mula sa kaaway na bansa. Pati si Zina. Tuloy-tuloy na tumango ang ulo niya. Napaisip siya at napatingin kay Fiona. Gulat ang nakasulat sa buong mukha niya. Masasaktan ba tayo kung gulo si Fane? Muli, tutal, bayaw siya ni Ben. Sino bang nagsabing kay Ben siya? Bayaw. Hindi ko siya tinanggap. Mas maganda kung ganoong tao. Mabilis na umalis sa pamilya Taylor. Namula ang mukha ni Fiona sa galit. Nang sila ay nagsasalita, si Fane ay nagdulot na ng pagbaba ng 2 bodyguard. Sa lupa at ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Kabanata 89. Makatuwiran dahil napakalakas ng taong ito. Kung gusto lang niya ng sweldo ng 20-30,000, siguradong papayag si Miss Tanya sa kanya. WHO. Alam niyang magiging matako siya. Ang galing lang, niloko siya ni Miss Tanya. Hindi siya pinapasok at gusto niya talagang pumasok. Muling sinabi ni Zina, ngayon. Hindi lang siya nabigo na maging bodyguard, maganda sana kung hindi. Saktan ang pamilya mo. Tapos na. Kung nangyari ito, nangangahulugan ba na ang sasakyan sa loob? Ang 1 milyong ipinangako sa akin ay nawala. Mapait ang ekspresyon ng mukha ni Ben. At naging malungkot. Akala niya makakakuha siya ng magandang sasakyan pero sa kanya pala. Ang panaginip ay ganap na nawasak. Iniisip mo pa ba ang sasakyan? Ako. Hindi seryoso sa sinabi niya. Niyakap ni Zina ang mga kamay niya sa harap. Kanyang dibdib at sinabi, bumalik tayo, galit na galit ako. Habang tinitignan ko ito, mas nagagalit ako. Galit na galit si Fiona na halos samukha siya ng dugo kapag siya tumingin sa mga bodyguard sa may gate na binugbog ni Fane hanggang sa sila nakahiga sa lupa. Paano naging posible na hindi masaktan ang pamilya Drake? Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, agad namang umalis ang 3 sakay ng taxi. Binata, ikaw ang pinakamasama. Sinasabi ko sa iyo, ikaw, tapos ka na. Pagkatapos magsalita ng matangkad na bodyguard, kinuha niya ang walkie-talkie at sumigaw. Mga kapatid sa loob, kailangan namin ng suporta. May gustong pumasok. Ang Drake family mansion at hindi niya kami kalaban. Bata, patay ka na. Kami ang pinakamababang antas na bodyguard na nag-aalaga sa harapan. Gate para hindi mataas ang sweldo natin. Mga bodyguard ng pamilya Drake yan. Ang mga nagpapatrolya sa loob ay lahat ay mahuhusay at sila ay kamangha-mangha. Isa sa mga lalaki. Nakahiga sa lupa ay malamig na sanggal at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Fane ang taong iyon at dahan-daang naglakad. Siya ay nagkaroon. Para aminin na talagang maluho ang mansion ng pamilya Drake na ito. Sila ay kayang magkaroon ng ganoon kalawak na lupain sa abalang downtown area at mga villa noon. Itinayo sa ibabaw nito. Napakalaki ng greenery area kaya nakakatakot at ang mga villa napapaligiran ng matataas na pader. Bukod sa pamilya Drake, iilan lamang ang unang kayang gawin ito ng mga pamilyang maharlika sa klase. Sino yun? How dare niya pumasok sa mansion ng pamilya Drake natin? Oo, F*** sa lola niya. Ito ba? Taong naghahanap ng kamatayan. Hindi niya alam kung anong klaseng lugar ang Drake. Ang mansion ng pamilya. Binalikan ko ang tito niya. Ito ang unang pagkakataon na mayroon ako. Nakatagpo ng ganoong bagay mula noong 5 o 6 na taon akong naging bodyguard. Sa pamilya Drake, ilang bodyguards na nakinig sa walkie-talkie ay labis na nagulat. Hindi kailanman nangyari ang mga ganitong bagay. Sila ay naging malayang naninirahan sa mansion ng pamilya Drake. Kapag walang nangyari, sila
Maglalakad lang sa bakuran o magtitipon sa dormitoryo ng mga bodyguard para maglaro. Mga card. Ito ay lubhang kasiya siya. Walang nangahas na saktan sila dahil sa pangalan ng pamilya Drake kaya wala silang magawa. Sa hindi inaasahan. May nangahas na mag-breakthrough ngayon. Harvey, dali-daling pumunta at kumuha ng tingnan mo, turuan ng taong iyon ng magandang aral. Sabi ng isa sa mga punong commander. Malamig. Oo. Agad namang ikinaway ng assistant commander ang kanyang kamay at tumakbo papunta sa gate kasama ang ilang bodyguards. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilang mga tao nanggaling sa ibang direksyon. Mayroong higit sa 20 bodyguards na naka-white shirts at black pants at pinatigil nila si Fane. Binata, ikaw ay talagang napakalakas ng loob. Naglakas loob ka pang patulan ng pamilya Drake. Mga bodyguard. Kabanata 10. Ang iyong mga tao ay ang mga taong tumanggi na pasukin ako at ginawa nila ang unang galaw. Ngumiti si Fane nang walang pakialam. Halos tapos na siya sa paninigarilyo. Sigarilyo. Matapos itong patayin, pinitik niya ang kanyang daliri at agad itong lumipad. Hindi malayo ang basurahan. Haha, binata, sabihin sa amin kung bakit dapat ang aming mga tao papasukin ka. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka mukhang mayaman. Sabihin mo sa amin, ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Ang assistant commander, na ang pangalan ay Harvey na natatawang tanong. Harvey, sabi ng binata, na bodyguard siya na kinuha ni Miss Tanya at may monthly daw siya. Sweldo ng 20 milyon. Hindi kami naniwala sa kanya at pinigilan siya. Pagpasok. Pagkatapos, pumasok siya sa pamamagitan ng puwersa. Ang iilan na umakyat mula sa floor had hard to look at expression on their face at agad na sumigaw. Sa gilid na ito, 20 milyon sa isang buwan. Ninitian siya ng lalaking nagngangalang Harvey. Narinig ito, bata, hindi ka man lang marunong magsinungaling. Nakakalungkot lang. Commander Harvey, hayaan mo akong makilala siya. Matagal na rin simula noong lumipat ako. Ang kalamnan ko, isa itong matangkad na lalaki na may matabang mukha at napakasama ng tingin. Ang tangkad ay tinatayang nasa 1.9 metro at mukha siyang matipuno. Kinuha niya ang ilang hakbang pasulong na nakakuyom ang mga kamao. Mabuti rin iyan. Turuan ng batang ito. Isang leksyon ng tao, mas mabuti kung matalo mo siya hanggang sa siya ay may kapansanan. Harvey. Tumango bilang kasiyahan at sinabing may mapaglarong ekspresyon. Walang problema. Ang matipunong lalaki ay may napakakapal at malalim na boses. Nang matapos siyang magsalita, sumugod siya ng ilang hakbang at dumiretso ang napakalaking kamao niya kay Fane. Boom! Humakbang si Fane, tumalon at direktang sinipa ang kalaban. Dibdib. Ang malaking katawan ng kalaban ay talagang sinipa ng patiwarik at lumipad. Pabalik ng ilang metro bago bumagsak sa lupa. Paf! Ang pinaka nakakagulat. Bagay ay ang bodyguard na ito, na may kamangha-manghang kakayahan sa pakikipaglaban at isang malakas na katawan, bumulwak ang isang subo ng dugo at namutla ang mukha. Hindi. Paraan. Si Henry Liam ay may napakalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at mas magaling siya kaysa sa ibang mga bodyguard ng ibang pamilya. Oo, retired na siya. Mersenaryo. Medyo marami na raw siyang napatay at siya pa rin. Hindi ba ang kalaban ng taong ito? Maraming mga bodyguard na naghihintay para sa isang magandang palabas na halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa dahil sa gulat. Ang lakas ni Fane ay lumampas sa kanilang inaasahan. Nako, ang pamilya Drake. Kaunti lang ang kakayahan ng mga bodyguard. Sumulyap si Fane kay Henry at umiling. Kanyang ulo. Ang lakas talaga ng fighting ng bodyguard ng pamilya Drake. Mas mahina kaysa sa nasa isip niya. Ang lalaking nagngangalang Henry. Galit na galit nang marinig ang sinabi ni Fane. Diretso niyang sinampal ang kanya. Kamay sa lupa at tumayo na may malakart na pitik. Muli siyang umungol at sumugod muli kay Fane na parang nakakatakot na tigre. Boom! Sa kasamaang palad, nangyari ang kanyang pag-atake. Hindi man lang nahawakan ang kahit isang piraso ng buhok ni Fane at diretso siyang sinipa. Ni Fane ulit, muli, bumagsak siya sa lupa at bumuhos ang isang subo ng dugo. Palabas. Ang galing talaga ng binatang ito. Kunin ang ilan sa inyo na sumulong at atake. Nakita ito ng binata at agad na sinabi sa ilan. Mga bodyguard sa tabi niya. It's not so good to let so many people bully a loner. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.